Welcome back po sa channel natin mga kamoto. Topi Manalo here and time check po tayo. It's 2:45 in the morning. Maaga tayo ngayon kasi we are about to embark on this epic year-end ride natin. And I'm heading out. I'll be going to Legazpi sa Bicol on a solo ride. At kasama ko kayo, syempre. Pero pag alis ko dito, hindi ko na muna kukuna kasi masyadong maaga, wala naman tayong makikita. So, our next scene after nito would be kung saan tayo aabuti ng pagsikat ng araw. So, yun. Samahan nyo ako, mga ka-auto, and I'll show you a good ride. Sasama ko kayo sa isang maganda at epic adventure natin ngayon. So, sit back, relax lang kayo and enjoy the view. Alright? Yun mga moto. Ngayon lang tayo nakapag-video ulit at ngayon na kasi ako nakatigil actually. Diba sabi ko pagka nag-stop over tayo or kung saan tayo abutin ng liwanag, doon na lang ako mag-video. Good thing kasi tinamaan ako ng ulan, guys. Pagpasok dito sa may banda ng Mabitak, sa likod kasi ako dumaan sa may banda ng Mabitak all the way na hanggang dito sa may Quezon, walang tigil ang ulan. Ayan, tignan nyo. Boom! Basang-basa ako. Wala akong dalang kapote. Well, hindi naman ako nagdadala ng kapote. Pero yung basang-basa ako, hindi ko na-expect na uulan. Kaya, eto, ngayon lang ulit ako magbi-video. And siguro mukhang hindi naman nauulan. So, ikakabit ko na yung GoPro dito sa, natin, sa helmet natin para ma-document na natin. By the way, nandito na ako sa Old Sigsag Road sa may Atimonan, Quezon, kung saan yung ever famous bituka ng manok. So dito tayo magsisimula ng documenting natin. Okay? So busing lang tong kape ko, tapos rekta na tayo. Alright? Ayun guys, so natapos tayong magkape ng mabilisan and back on the road. Quick update lang, umalis tayo kanina ng Manila around 3:05 kasi naghanda-handa pa ako So mga bandang 3:05 and the 3 hours trip na inano natin, na biniyahe natin is roughly about 200 kilometers. Yan, nandito na tayo ngayon sa Atimonan, Quezon. Actually parang Malikboy yata to, hindi Atimonan So Malikboy. And okay din yung biyahe. Siguro kung hindi umulan kanina, tamang mas mabilis tayo ng konti. Buti pa si kuya, balot na balot Nice. Ang kulit ng helmet ni kuya, parang baliktad. So we are entering the famous Quezon National Forest Park, also known as Bitukang Manok. Ayan,
Tingnan lang natin kung ano yung tsura, guys. Alright. Nice. Palipad tayo. So ayun guys, nakakita natin yung old zigzag road or bituka ng manok from a different view. Ganda pala niya talaga sa top view. Actually first time kong makita yan. Well, nakikita ko na yan sa mga video sa YouTube, pero yung ako mismo, yung from my point of view, ngayon ko lang siya nakita, and I'd say it's really nice. Ang galing ng pagkakagawa, ang ganda. When you have time guys, go and visit this place. Kung madataan kayo, stop by, take a picture, take a snap para meron kayong remembrance. Also nakikita nyo yung mga nagwawagayway ng flag, yung mga nagpapago. Kung may barya kayo, give them some coins kasi wala naman silang sweldo eh. Those guys are just dependent on yung mga tips na binibigay ng tao sa kanila. Right, so tuloy-tuloy na tayo. Siguro in the next 2-3 hours tsaka ulit tayo titigil. So that is roughly around 9 to 10. We'll see. So standby lang kayo dyan guys ha.
later. Nabirya tayo guys. Siguro it's a good 30 minutes, no? Apparently I'll show you the video and go ahead and watch it. So I was doing a bicycle follow using the DJI Neo 2, and it's unmanned, uncontrolled, wala akong view and everything, and I just let it go. And ang ganda kasi ng view, ang ganda ng daan, di ba? Kita nyo naman dyan sa video. And biglang-bigla na, kasi tignan ko siya eh, nakita nyo dyan, no? Tignan ko siya, I'm checking it, and then tinignan ko siya ulit, and unfortunately wala na siya. Hindi ko na siya makita sa side mirror ko, so I have to stop and look around. I don't know what to do, so panic mode ako, panic mode ng tito nyo. I stop, I look around, saka mamadali ko, nalaglag pa ako dun sa ganito, sa ganitong ditch. Yan. And medyo malalim yung nilaglagan ko. Buti na lang tinigilan ako ng dalawang rider. Mga sir, maraming salamat sa inyo kung sino mga, hindi ko natanong mga pangalan nyo, pero maraming salamat na iahon nila ako. Hindi na rin ako nakapagpasalamat ng maayos kasi I was so worried about the drone. And I was getting hopeless na. Hindi ko na malaman until I pulled out my phone. I tried connecting it sa DJI app, Fly app, and wala, hindi ko siya matrace. So binaybay ko ng siguro mga 10 beses yung mga pinagdaanan ko. And apparently nakakakuha ako ng signal, pero napakahina. So tinrace ko. And nung naramdaman ko na doon yung part na malakas ng signal, 2 bars lang eh. Pero I took a stab and hinanapan ko, tapos nag-search ako how to find my drone. So sa profile pala, makikita niyo yung find your drone, tapos location. Kung hindi siya ma-detect dahil natatakban ng kung anong bagay, wala siyang signal or anything, i-beep. Use the beep sound. And pag click ko nung flashing and beeping sound, may narinig akong mahina. So I was like looking around until nakita ko siya doon sa ayun kasi nakikita ko yung video eh, puno ng saging. So I was looking around, nakakita ako ng mga puno ng saging doon, and ayun, palapit ako, naririnig ko yung beeping sound, and I found it there. Thank God, I was in panic mo. Takot ako dahil baka mawala. Iyari ako kay mami yan. Kaya eto siya guys, no more flying for now. Always do a controlled flying muna. So lilikpit ko muna ng drone, and I'll go back on the road. Alay, nasa Quezon pa lang ako, Gumaka bypass road. My God. Okay, balik tayo sa adventure guys. Ay nako, grabe yung guys, panic mode talaga ako, as in ewan ko kung paano ipapaliwanag. Again guys, tip, wag nyong gagawin yung ganon, especially nakamotor kayo tapos hindi nyo control yung speed. It's going to be a disaster, I'm telling you. Sige, so ngayon balik tayo sa namatay. Oh my, CF Moto, ano ba yan? Namatay ka na naman. Siguro guys, hanap muna tayo ng ng matitigilan. Like, siguro kakain muna ako kasi hindi pa ako nagbe-breakfast ng maayos, nagkape lang ako eh.
So pag may nakakita tayong titigilan, tigil muna ako doon. Anyway, it's 9:02 na. Nagkita na naman kami ni Steph Curry. Nalagpasan ko na yan sobra kanina kasi dumaan nga ako dun sa bypass road nauna pa sa akin. Ganon katagal ang nangyari. Bye Steph. Ayan guys, so nag-break tayo rito dahil wala na akong charge. Thank you po. Kaya nakikain na ako dyan, kumain ako dyan, tapos nakicharge na ako. Nakakatawa sila Kuyang Bait tsaka si ate. Nagpa-picture pa si kuya dito sa CLC natin. Ang ganda daw. Kuya, maraming salamat po sa pagpapacharge at sa pag-admire sa motor natin. Yun, kahit pa paano nakapag-charge ako ng 40%. Balik na tayo sa kalye dahil malayo-layo pa. Ano pa daw? 228 kilometers at 5 hours and 42 minutes. My God, my golly. Subukan natin paiksiin yan. A few moments later. Nice. Tigil tayo. Tigil tayo nga sa gateway to Bicollandia. Abutin tayo ng ulan. Hala kuya. Ha? Pabomba? O sige, bombahin mo. Isang bomba lang ha. Isang bomba lang ha. O sige nga, bombahin mo. O sige. Ayos. Ha? Oh, teka, palis na ako. Sige, isang bomba. Ang tipid mo naman bumomba, bomba. Now. Lager po kayo, kuya. Ha? Lager po kayo. Punta akong Bicol. Oo. Mga bata, kasi yan bomba.
so andito na tayo sa Camarines Sur, Del Gallego. Ngayon lang ako nakapagkabit ulit ng camera kasi kanina nga umulan. Basang basa na naman ako. Ano ba naman yan? Inulan ako kaninang madaling araw, natuyo na ako. Ngayon ito, basa na naman ako. Pero mukhang sa init ng araw dito matutuyo ako bago ako dumating ng Albay. So looking forward ako dun. Pero yun, for now, sana wala nang ulan guys, para makapagtuloy-tuloy naman tayo ng pagkuha ng magagandang scenery. Okay guys, so andito na tayo sa may Sipokot ba to? Sipokot. Yan, yan yung Jollibee. Tapos dito tayo sa Caltex Tumigil. At nagkape ko and nag-charge din ako ng cellphone for 10 minutes. Hindi ko na na-video yung pagliko, yung, ano mo yun, yung split na pag kumaliwa papuntang Daet, tapos pag kumanan dito sa may Albay. Hindi ko na na-video kasi nawalan ako ng baterya sa GoPro ko. Kaya pagdating dito, tsaka lang ako nakapaglagay. And eto, lalakad na ulit tayo. At medyo okay na. Nakapahinga na tayo ng konti and we are good to go. Sabi dito 127 kilometers tayo kalayo. Pero hindi ko malaman bakit 3 hours and 13 minutes daw. So we'll see kung tunay ito. Lakad na tayo para magka-alaman kung totoo ba o hindi. Okay? The next day. Good morning guys. So it's the next day here. Andito na ako sa Legazpi. Hindi na ako nakapag-video after nitong nakita nyong video kasi the weather was so bad. Ulan araw and I don't want to sacrifice ruining the camera kasi masisira siya pagka naulanan eh. Kaya I decided to just keep it. Tapos travel was really bad. Ang hirap nung biyahe. Pagod ako, tapos sumemplang pa ako. Hindi ko alam kung maipapakita ko sa inyo dun sa from the video ng
dashcam, but yeah, sumemplang ako, may nadaanan ako na parang sirang bridge na may nasirang truck, so you have to traverse yung gilid, and wala, it was a malas day. Tapos malapit na ako, umulan pa, so basang-basa ako. Pagdating ko rito, I just tried to settle in. By the way, nandito pala ako sa Nikki JM dito sa may Nara Street, Pag-asa, Rawis. So this is a Red Doors hotel set up. So may mga maliliit siyang kwarto yan. It's nothing fancy, it's just a room with a bed, air condition, and your own bathroom. It's clean, it's cheap, something that you just need to use for sleeping and securing your things. Kaya ito lang kinuha ko. So wala rin akong magawa pa kasi it's just gloomy. Ayan, look outside. Ayan. Madilim yung panahon, and tumigil naman yung ulan. So I just hope na magtuloy-tuloy siya mamaya. I don't need the sun. I just want a dry day sa pag-iikot ko. A bit of information na nakalap ko. Hindi pala pwedeng magpalipad ng drone basta-basta dito sa Legazpi, because this is a protected heritage, especially yung mga tourist spots, the churches, yung tourist spots, yung ruins. You cannot fly your drone without proper license and approval. You need to seek approval. So it's a bummer dahil hindi ko alam na ganun pala. So I don't know how or what can I do in this gloomy day. So I'll try and check kung may magagawa tayo mamaya. Kasi wala. Subukan ko kung ano magagawa. I'll try and find out kung ano maigagawa or kung ano ang maipapakita ko sa inyo ngayon dito sa Albay. Alright? So, standby lang kayo dyan. Later. Okay guys, so yan. Ang gulo ng panahon, kanina ang lakas ng ulan. Ngayon, eto maaraw. So, we will take the opportunity to go out, go around, makapunta man lang sa kung anong pwede kong puntahan para naman di sayang itong rides natin na to. So tingnan natin kung saan tayo pwede pumunta. Ay basta sige, sama ko kayo guys. Okay, init na ba? Pwede na. Let's go.
Alright. So, dito tayo. Nice, nice. Natin. Our Mother of Salvation, pray for us with much love, prayers, and devotion. Filipino-Chinese Music Ministry. Monsignor Crispin C. Bernardo Jr. Saturday, feast day, 3rd Saturday of August. Nice! At saka ang ganda ng bundok, oh. May sumbalilo. Let's go fly some drone. There you have it, guys. Ang ganda. The Nuestra Señora de Salvacion. Ang ganda sobra. I know the video. I got the video. A lot of shots, close up, top view, around it. Iba pa rin yung actual na makikita nyo, guys. Iba pa rin yung experience. Kaya I suggest, if you have the capacity and the time and nandito kayo sa malapit sa Legazpi or nandito kayo sa Legazpi mismo, make sure you visit it. It's a breathtaking view of the Mama Mary, and also yung ganda ng bundok, oh. Thank you, Lord, nagpakita sa atin yung bundok. Ang ganda ng shot niya. Meron pa siyang mga white na parang sambalilo. So, on to our new destination. Punta tayo sa coastline. Tingnan natin ang coastline ng Legazpi.
Kuya, oh, kuya. Ha? Oh. Bye-bye. Mga kiddos dito sa area. Sinamahan ako nagpalipad. Ang ganda ng coastline dito. Bomba ka? Oo, bomba. Ito, yun. Ayos, ayos. Ayos, oh, ayos. Sige. Ay. Ganda ng coastline ng ano, ng Legazpi. Sarap mag-ride. Sakto-sakto guys, lumalamig na yung hangin, tapos medyo nakakaramdam na ako ng parang pagpatak ng ambon. Ito yung pangalan ng Legazpi, oh. Legazpi. Alright. Medyo marami rin tayo nakakuhang footage and videos, and ako happy naman ako sa mga nakuha ko. Hanggat hindi pa pumapangit ang panahon, samantalahin natin. Hanap pa tayo ulit ng destination na pwede natin puntahan dito bago tayo abuti ng pag-ulan. Right? So, tagasama ko kayo. Right. Nice. So, dito tayo ngayon guys sa Daraga Church. It's a very old church. Ayusin lang natin dito. Tanggal lang ang helmet, tapos lapit tayo doon. Okay? Dun. Ako takot yung langit dito. Lapit tayo, ayan. Para maganda exposure. Ayun. Ayan. Simbahan ng Daraga. 1773. Wow. Tapos, nasira no World War II. Tapos 1971 to 1973 ipinaayos. Nice, check natin yung loob. See how it looks like. The doors are just amazing. Kami kasal. Right. The church is awesome. Nice. Ganda ng view. The view of Mount Mayon plus the church. Perfect combination. Ganda. Sayang, di tayo makapasok dun sa loob ng church. Pero, definitely, the view here from the outside would be as wonderful as the inside. So, at least we get a glimpse of it. Siguro, this is a good idea to end our video.
And close it here. Hope you like it as much as I love it. This travel. Disaster yung unang araw natin. The rain, sun, rain, sun. Semplang nawala yung drone. Nakita yung drone. Pagod. Ulan. Is okay lang. At least our second day is it's an awesome day, no? Ganda ng mga nakita nating view, ganda ng mga clips natin, and everything is really worth the trip. Hope you guys like the video talaga. Hit the like button na lang. Also, kung may mga questions kayo, comments, or suggestion, sulat nyo na lang dyan, and I'll try and read them. And of course, if you are new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, mga kamoto, maraming salamat. Nakarating kayo sa last part ng video natin. Until next time, kita-kits tayo. Bye-bye.